Ang eksaktong lokasyon po natin ngayon ay Ali Mall sa Cubao, Quezon City, Araneta Center. Department of Foreign Affairs, NCR Northeast, Araneta City. Ha? City na pala Araneta. Kailan pa, parang hindi ko ito namalayan na nauliligan man lang. Ayan po yung guardia nila rito. At syempre pa ito naman po yung ating mga nagpapapassport rito, no? Oy, andito din po pala ang National Bureau of Investigation Satellite Office. Alam nyo, malaki pong alwan ito, kung tutusin. Malaki pong alwan ito para sa mamayan at sa sambayanang Pilipino ang mga ganitong mga satellite office. Ano po? Hey, good morning! Ito rin po nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Pilates Nadari po lamang, PhD Public Administration, Honoris Causa. At syempre pa, pakatandaan po natin ang ating pong advokasya, ipairal sa bansa ang hukumang patas, hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people, ang epitome ng democracy, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Alam niyo na ibig sabihin, sapagkat ipinagkait sa atin ng karapatan yan sa ating Bill of Rights, peke o huwad ang ating demokrasya. Ngayon, may tanong ko ninyo, ba't naman nandito sa Pilates Nadari? Ano? Anyway, kahapon po nandito na ako. Kami, magpaparenew sana ako na aking pasaporte sapagkat medyo, alam mo na, nagyaya yung aking anak na pumunta sa Hong Kong. Ano po. Ang kaso mo, ang aking po pasaporte, sabi-sabi natin pwede tayo nakakagambala, no? Expired na. Ito, expired na. Medyo matagal-tagal na rin po. Sa Jeddah, Saudi Arabia ko pa ito naparenew. Noong pong siguro mga 1979. Mga ganun po dahil ako po noon ay nasa Kingdom of Saudi Arabia sa Jeddah. Ano po ako po isang OCW pa po uso nun, no? Overseas contract workers, hindi pa po OFW. O ngayon po, sisilip lang tayo rito. Ayos siya. But anyway, ang problema po sa aking pasaporte, no, ay bukod sa expired na, okay, yun pong walang middle initial o walang middle name ang mga pasaporte nung ano. So, Sixto Lagari lang, wala po yung baklor. So, nung nagsanta ako nung araw na iparinyo, sabi, hindi ito po pwede i-renew ka agad. Dahil walang, kailangan patunayan mo, ng baklor na middle name mo. So, kailangan mo ng birth certificate. So, nagtangka ako kumuha ng birth certificate ko doon sa Bacolod. Abay, nako, nasunog na. Civil Register Service sa Bacolod noong 1958. Pambira, ibig sabihin yung mga 1958 or thereabout na mga birth certificate kasama sa mga nasunog. O ngayon, paano niligan ko na hindi na kailangan yung birth certificate, ang mahalaga lang mapatunayan mo na ikaw nga si Sixto Lagari at si Sixto Baflor Lagari is one and the same person. And so, kahapon nga nung dumating kami rito, ang kaso mo, ang pagkakalam namin, alas 7 pa, magsasarado ang DFA. Pero, pagdating namin dito, alas 4 pa lang pala, sarado na.
Ay, so after may mga tao ako nakita sa loob, sinakiusap ko sa gwardiya. Kako, baka po pwedeng may makakausap ako dyan sa loob. Tatanungin ko lang kung ano yung mga requirements. No? Sabi ng gwardiya, sarado na po kami sir eh. So sabi niya, ano ba yung tatanong mo? So sabi ko, itong sitwasyon, sinabi ko sa kanya. Ay sir, magdala ko yung dokumento mo bukas, papasultin kita. Na para baga may karapatan siya na wag ako papasukin. No? Papasultin kita kanya. Ano mga dokumento? Pwede na ba yung driver's license? etc. No? Kasi meron ako driver's license ko, nandun yung 62 Bachelor Lagare. Nandun naman din sa ating senior citizens card, 62 Bachelor Lagare. Ay, pwede niyo yan, sir. Sabi ko, teka muna. Pwede na magtanong ako sa doc kasi gwardiya ka na rito, pero hindi mo trabaho yun eh. Baka mamaya nagkakamali ka. Diba, masasayang lang yung pagod ko, magpabalik-balik ako rito. No? Hindi talaga ako pinayagan. Pambihira ako. Hindi ako pinayagan. No? Masyado. Kumbaga yung pakikisama, kunting respeto dahil matanda na tayo. Hindi yan eh. May isang word eh. Diba yung bulat sa pakikisama? Diba? Kunting matawag yun. Kalibutan ko tuloy. Diba? And so, ito ngayon. May lumabas galing sa DFA. Merang siguro yun. At yun nga, nagtanong ko ano daw ang gusto ko malaman. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking sitwasyon. At ang sabi niya ay kailangan ko ng birth certificate talaga. Ganun po ba? Birth certificate talaga. Sige, ako. Teka muna. Itong mga pogo, yung mga inchik, nakakuha ng passport na wala silang birth certificate eh. Diba? Kung nagagamit sila ng sindikato, bakit naman tayong mga lehitimo natural born Filipino citizens ay pinahirapan pa nila? Diba? Kung hindi nabigyan ako, pambihira kung patutunayan din lang naman na ako si 60 Bachelor Lagare, may mga dokumento naman ako aside from birth certificate. Siyempre, ako birth certificate, tatakbo pa ako ng Bacolod. Doon ako pinanganak. O kaya, magpapalate registration ako. So, marami ko masyadong proseso. Samantalang, madali naman nilang, madali ko lang patunayan at pag gumamit sila ng sentido común, abay, may evaluate naman nila na pagtanto na nagsasabi ako ng totoo. Bakit ko ka naman anak ng... So ito po ang problema sa bansa natin. Yung mga sindikato sa pogo ng mga inchik nakakuha kakaraka-raka na pasaporte dito sa ating Department of Foreign Affairs. Secretary, abay, isip-isip ka din kapag may time. Huwag mo na pahirapan ng mga Pilipino pag wala ng pasaporte, pahirapan pa. Ang bira pero yung mga inchik, pag may kwartang ikatapal sa mga pagmumukha nyo, nakakuha ng pasaporte. Legit na legit pa mo yung pasaporte nila. Si Alice Go, may pasaporteng Pilipinas. Pilipina. Ano ba siya? Espiya siya na yung chikit. Pambira sa mga utang na yan. Utang na yan. Well, anyway, tingnan natin kung ano pang po pwede nating na-discover dito sa mga kalokohan, kaungasan, katarantaduhan, mga anomalya sa Department of Foreign Affairs. So, alam nyo, kung jury justice system na uso sa atin, ako mabilis pa sa alas 4. Himas na rehas na itong mga tutok awatan sa buong gobyerno. Kaya tara na, jury revolution na. Hanggang sa susunod nating episode, ko pa rin po yung lagi nakandamag likod, Mr. Juro, Dr. 6 to 8 kilatis na gamit. May God bless us all. May God bless Philippines.